sinasabihan na huwag kang ganyan, hindi mo yan kaya, huwag mo yan gawin. Gusto kong i-remind mo ulit ang sarili mo kung gaano ka kagaling. Maging bata ka ulit na matapang ka, na hindi ka takot masaktan, hindi ka takot mangarap. Hi classmate, eto katatapos ko lang mag-gym at sabi ko nagkakape lang ako sa Starbucks para hindi manong alak, kaya lang andito na naman po kami. Eto naman po binagsakan, tingin nyo, iinom ako hindi? But anyway classmate, katatapos ko lang honestly mag-gym and ang pag-uusapan natin right now, ano ba ang meron na karakteristik or ugali ng mga taong successful? Yung mga naging mayaman, naging magaling na athlete, ano yung meron na ugali sa kanila? Kaya, ipapapost ko muna sa inyo tong video to, try mong isulat. Sulat mo lang, ano yung mga naisip mo na ugali ng mga taong successful? Ngayon, ako iisa-isahin ko. Ito yung mga naisip ko, sasabihin ko sa inyo. Okay, hardworking, curious, grateful, they forgive fast, risk taker, creative, may empathy, may resilience, may playfulness, at may enthusiasm. Ngayon, etong 10 nasulat ko, hindi ko alam kung anong nasulat nyo. Try to think, ilan dyan ang meron ka? Doon na lang sinasabi ko, tingin mo, ilan dyan ang meron ka? Isip. Pwedeng 2, pwedeng 3, may 5, may 6. Pero honestly, classmate, alam mo ba, na lahat ng sinabi ko na ugali ng isang successful, lahat tayo meron nun. Balik muna tayo ulit sa pagkabata. Nung bata ako, since meron na akong anak, si Astrid, masasabi kong risk taker siya kasi grabe kong tumalon, grabe kong tumambling. Masasabi ko siyang resilient siya kasi kahit anong paggawa mo, madapa man siya, tayo agad. Pag hindi siya naging successful sa isang ginagawa niya, maghahanap siya ng ibang way. Now, ano ang point ko, classmate? If you can still remember, pinaka-connected tayo sa source nung simula nung pinanganak tayo sa mundong to. Kasi yun ang pinaka-connection natin, pinakamalapit natin sa creator eh. Kaya yun ang pinakamaraming talent at characteristic na magagaling, na magagawa mo talaga, magagamit mo siya para ka maging successful. But, as we grow up, nawawala yun. Nawawala yung pagiging risk taker natin because of all the pains na na-experience natin. Minsan, ayaw mo na mag-try kasi baka feeling mo masasaktan ka na naman. Yung empathy mo baka nawala, naging manhid ka na sa daming experiences mo sa life. Yung creativity mo baka nawala kasi lagi kang sinasabihan na huwag kang ganyan, hindi mo yan kaya, huwag mo yan gawin kasi yung kapatid mo nga hindi mo kayang gawin. Now, ano ang point ko? Classmate, sana gusto kong i-remind mo ulit ang sarili mo kung gaano ka kagaling. Kasi sabi ko nga, yung 10 sinabi ko at yung lahat ng sinulat mo, kahit wala dun sa 10, meron ka nun eh. Nakalimutan mo lang. And always remember this, lagi ko itong nasasabi na ang Bible itself, napakaganda niyang libro. Nagkataon lang na minsan, nagiging advantageous siya kasi may mga iba na ginagamit yun for their own sake. Pero parang ito, may mga hint kasi ang Bible, di ba? Laging sinasabi, you need to become born again. Ibig sabihin ng born again, parang ipanganak ka ulit.
Now, ang point doon, sa iba, you need to become born again kasi pwede kang lumipat ng ibang religion or magsimula ka ng religion na ginagawa nila. Pero ako, ang definition ko na you need to become born again, maging bata ka ulit. Maging bata ka ulit na matapang ka, na hindi ka takot masaktan, hindi ka takot mangarap. Ang solusyon sa problema, hindi laging isa, laging sobrang dami. Classmate, bakit ako gumagawa ng videong to na hindi siya ganun kadali? It will takes lots of time, lots of effort, and nag-spend pa ako ng pera because gusto kong i-remind ang bawat isa na Pilipino na magaling tayong lahat. Magaling ka, classmate. Naniniwala ako magaling ka. Oo, maraming nagsabing hindi magaling siguro sa'yo, pero ang point ko, meron isang classmate na naniniwala na magaling ka. Kaya idagdag mo to sa gagawin mo, classmate, na isulat mo lahat ng magaganda na pag-uugali na kung akala mong wala sa'yo, isulat mo lang, idikit mo yan sa lagi mong nakikita. Tapos ilagay mo doon lahat ng karakteristik, idikit mo doon, isulat mo doon sa tuktok na yun yung pangalan mo. Para laging magre-remind sa'yo kung gaano ka kagaling, laging magre-remind sa'yo kung gaano pa kalayo ang kaya mong marating sa mundo to. Kaya classmate, mag-i-enjoy muna ako. Kasama ko si Papa Z. Pakita ko muna, Papa Z. At kasama ko si Master Pao. Ito po, ayan po. Di ba? Kaya classmate, mag-dinner na muna ako at feeling ko parang gusto ko rin uminom, nainggit ako sa kanila. Kaya sa lahat po, patagay, kaya sabi nila, mag-ingat ka sa mga kasamahan mo. Etong kasamahan ko, mga manginginom. Cheers! Drink moderately, classmate. Diba? Kahit anong itry nyong vices, drink moderately, mag-moderate. Ang importante, ikaw ang nagko-control kung ano man ang ginagawa mo. Wag na wag kang papakontrol sa kahit saan. Okay, Docs? Kaya paano niyang classmate? Cheers sa pagbabago ng buhay natin. I'm very excited for what will happen for this whole year kasi isa lang sure ko, sobrang daming tao na magbabago ang buhay dito sa mga nanonood ng video natin. Kaya classmate, huwag kang mahiya na isend mo to habang nasa pang 7 na to na video tong ginagawa ko. I-send nyo to sa mga kaibigan nyo para ang sarap, di ba? Kung isang buong magkakaibigan kayo, panoorin nyo lahat ng video, tapos may once a week na nagmi-meeting kayo, na nagkukwentuhan kayo ng mga nangyayari. Di ba? Ang sarap nun. Kasi parang kinonect namin kayo sa buhay namin na itong ginagawa namin. We always talk about dreams, about mga next level namin. Kasi ang sarap eh. Pwede naman pag-usapan mo yung mga positive. Bakit mo pagtutunan palagi yung mga negative, yung mga wala kang magagawa at wala kang control. Kaya paano niyang classmate? Tulong-tulong tayo, angatin natin ang Pilipino, angatin natin ang bawat isa kasi isa lang sigurado ko, pag nagtulong-tulong tayo, mas grabe at mas malayo pa mararating natin. Kaya huwag kang magtitipid mag-comment ng lahat ng experiences mo, learnings at question mo, classmate, kasi sasagutin natin yan lahat. Kaya dito na muna. Cheers!